at Mindanao. Anumang kaganapan, inihahatid sa bayan. Mapasyudad o kasulok-sulukang bahagi man ng komunidad. Sa lawak at lakas, iisang FM radio network ang tunay na may kredibilidad. Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Ang tunay na lakas ng radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Magninyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Alright, and we're back mga karadyo natin. Oras po natin, we have now exactly 11:02. At syempre ito po ang programa talagang pinapakinggan. At syempre talaga namang sabi nga ay maraming kang matututunan. Ito nga po ang programang Masaganang Coco Buhayan. At syempre magandang umaga sa aking mga kapartner ngayon. Syempre sabi nga hindi ko kompleto kung walang Coco akong kasama. Ayan. Magandang umaga sa inyo. Ayun, magandang umaga naman sa inyo mga partner. Alam niyo, ito na yung pang-13 araw natin ang pagsasayari ng ating School on the Air of Coconut Production and Processing na may temang Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagdiniyugan. We've come a long way na pala, ano partner, kasi 13th episode na natin ngayon. So, we only have 19 episodes. So probably, sooner or later, matatapos na rin po tayo. At sana, yung ating mga tagapakinig ay maraming natutunan. Siyempre, may isang pa tayong kasama dito, partner. Siyempre, ako si Coco Pasing. At meron pa tayong isang partner dito, si Coco Maring naman. Yes, Coco Maring, Mari ka. Ayan, magandang umaga mga partner. Sir DJ Carl and Coco Pasing. Yes, ako po si Coco Marie at syempre samahan niyo pa rin kami sa isang oras na makabuluhang talakayan at usapan na may kinalaman sa pagsasaka at pagproseso ng nyog. Tayo ay mapapakinggan tuwing Martes at Biyernes mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali dito lamang sa 105.7 FM Radyo Natin Buwak. Yan. At syempre, hindi lamang po tayo napapakinggan, kundi napapanood rin po tayo para makita nyo po ang mga itsura sa likod po ng boses po na ito. Abay, syempre, pwede nyo kami mapanood sa Facebook page po ng Radyo Natin 105.7 Buwak Marinduque o di kaya ay sa Facebook page din po ng ATI Mimaropa at sa Facebook page din ng PCA Marinduque. At syempre, kasabayan rin po tayo napapanood sa YouTube channel din po ng ATI Mimaropa. At syempre, sa atin din pong live stream, napapakinggan din po tayo dyan, radyonatinfm.com/buwak. At syempre, babatiin ko muna ang ating mga SOWA coordinator ng bawat bayan. Syempre, mula sa bayan ng Buwak, si Ma'am Rosemary Ribadinera at Jennifer Nabus. Sa Mugpog, si Donna Limandia and Julio Lasso. Sa Benavista, si Charing Joy Sosa, Archie Valenzuela. At syempre, sa Santa Cruz, si Sir Manny Prieto. At sa Torreos naman ay si Miss Arlene Pudaca Rodina at si John Edel Perhis. At sa Gasan po ay si Miss Lishane Pantoja at Trisonel Minay. Yan. Magandang umaga po sa inyo. Ayun mga partner, magandang umaga sa inyo. At syempre naman, babatiin din natin ang mga masisipag nating Municipal Agriculture Officer mula sa Buwak, si Ma'am Ederlinda Hasmin. Sa Buena Vista, si Ma'am Maria Eloisa Apostol. Sa Gasan, si Ma'am Vanessa F. Tayaba. Sa Mugpog, of course, si Ma'am Marnelli Arnunez. At sa Santa Cruz, si Ma'am Lobelia Caraig. At syempre sa Torrejo, si Ma'am Jenny P. Quinto. At babatiin ko lang din, partner. Alam mo, partner, ngayon kasi merong kakandak ngayon ng management conference ng Regions 3 and 4, especially ang taga Mimaropa provinces. Of course, ang aming Division
Chip 1, ang provincial manager natin in the name of Sir Judy D. Pipinco, ang provincial manager ng Mindoro, si Sir Celso Maliwanag, ang provincial manager ng Palawan, si Sir Raul Aguilar, ang provincial manager ng Romblon, si Sir Toto na Orbe. Magandang umaga po sa inyong lahat. At especially, mention ko lang po yung mga kaibigan natin sa Mindoro, si Ate Shipaps Padirogo, si Kuya Noy Maguo. Nag-comment siya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. At baka may nagbe-birthday din at baka magpadala man laang ng handa. Yes po. Actually, partner, meron. Meron ba? Actually, hindi ngayon. Ay, di ba? Bigyan lang natin ang advance happy birthday ang aming provincial manager from PCA Marinduque, si Mr. Judy D. Pipinco. Happy birthday po, sir. Advance happy birthday, sir. Ayan. Ayun mga partner, dahil merong last airing natin, yung 12 airing natin, meron tayong School on the Air text promo. Meron tayong iniwang question doon, ang kasagot doon mga rehistrado nating mga estudyante. At doon sa iniwan nating tanong na yun, meron tayong tatlong winners. Ano nga ba yung iniwan nating question na nakaraan? Ang iniwan nating question noon ay, ano nga ba ang karaniwang kulay ng isang native pig na baboy? Siyempre, napakadali lang nun, partner. Oo. At diba? Anong sagot doon? Tumingin ka lang sa katabi mo. Yes, alam mo na yung sagot. Alam mo na ang sagot. Yes, partner. Ang naging sagot doon ay itim or black. Yes. Yan. Sagot po natin doon sa nakaraang question ay itim or black. At based po doon sa mga enrollees natin na sumagot po sa ating tanong, ang nanalo po dito ay 3. Uunahin ko po mula sa bayan ng Buena Vista, Barangay ng Bagtingon, si Ma'am Vanessa Silaso. Ulitin ko po, Barangay ng Bagtingon, Buena Vista, Vanessa Silaso. At mula naman po sa Malbog, Buena Vista, si Sir Joselito Villavicencio. Mula sa Malbog, Buena Vista, Mr. Joselito Villavicencio. At mula naman po sa Tigyan-Gasan, si Ma'am Mary Jen B. Soleta, Ma'am Mary Jen B. Soleta. Ayun, Ma'am, maraming salamat po sa pagsali. Congratulations po. At mamaya po, papasa po namin sa inyo na panalunan niyo pong 60 pesos worth of load. Alright. At congratulations once again. At syempre, sabi nga ay nakikinig ka na rin lang. Abay, may panalo ka pa. Diba? Pwede ka pa palang manalo. Alright. Ayan. So, nung nakaraan nga, ang tinalakay natin ay tungkol sa farm animal integration. So, ngayong araw, ito ay kadukso ng ating huling pagsasaere nung nakaraan. At ngayon naman, ang tatalakayin natin ay pag-aalaga ng gatasang baka o kalabaw sa ilalim ng ating nyugan. Yan. Napaka-interesting nung topic natin ngayong araw. Oo. Alam mo, partner, no, dahil napanggit nyo na rin naman ito, dahil syempre ngayon ko lang ito napakinggan, itong National Dairy Authority or NDA. Ay, parang bago ito para sa akin. Yeah. At yun nga ang tatalakayin natin ngayong umaga. Ano nga ba ang mga benepisyo ng pag-aalaga ng gatasang baka o kalabaw sa ilalim ng niyugan? At paano ba natin makaka-avail ng gatasang baka na pwede nating alagaan? At ano-ano pa ang mga requirements na kailangan? At syempre, bibigyan din namin kayo ng mga tips o mga dapat nating tandaan bago tayo mag-engage into dairy farming. At syempre, para talakayin yan, ang paksa natin ngayon sa Coconut Ruminant Dairy Integration ay makakapanayam natin via phone patch si Sir Larry Esperanza, OIC Assistant Manager ng National Dairy Authority. Magandang umaga po, sir, sa inyo. Maaari po kayong bumati sa ating mga estudyante ng programang School on the Air. Okay. Hello, sir. Good morning. Hello po. Ayan. Alright, sir. Good morning at batiin muna natin yung ating mga listeners at syempre yung ating mga nanonood po ngayong oras po na ito. Okay po. Magandang umaga po sa ating lahat. At binabati ko po yung ating mga estudyante para dito sa ating Coco School on Air. At syempre binabati ko rin po yung mga kasamahan namin sa aming opisina sa pangunguna ho ng aming OAC Manager, Mr. Dan Pangliban. At syempre po yung aming administrator na si Attorney Marcos Antonio Andaya. Ayan. Ayan. Maraming salamat, sir, sa iyong pagbati sa ating mga tagapakinig. At syempre, para po simulan na ang talakayan, ay muli ko pong binabalik sa inyo, sir. Okay po. Magandang umaga po ulit. So, bago po tayo magsimula sa ating topic, nabanggit nga ni Sir na bago daw sa pandinig niya ang National Dairy Authority. So, ipapakilala po muna natin ang ating opisina. So, ang National Dairy Authority po ay naitatag sa pamamagitan po ng Republic Act 7884 na kung tawagin po ay National Dairy Development Act of 1995. So, para po sa kaalaman ng lahat, kami po ay sangay din po ng Department of Agriculture.
Kami po yung naatasang pabilisin ang paglago ng lokal na industriya sa pagatasan. At bilang sa National Dairy Authority ho, kami po ay may mga assisted dairy farm sa buong Pilipinas at ito po ay nasa 64 farms. As of now ho, kami po bilang sa NDA South Luzon, may 16 na farm po kami na inaasistihan sa buong South Luzon. So ang amin pong opisina, ang central office po namin ay nasa NDA Building, Bae Compound, Visayas Avenue, Diliman, Quezon City. So dito ho, kung kayo po ay mga gustong magpa-test ng gatas at kung ano man, meron po kami mga laboratory sa central office at saka sa mga regional offices. And then kami po sa Regional Dairy Farmers Livelihood Center ng South Luzon, ay meron din po kaming satellite offices sa Bicol at saka po sa Quezon. At ang aming pong main office dito po sa Lipa, Batangas ay matatagpuan po dito sa number 153 Esteban Mayo Street, Barangay 6, Lipa City, Batangas. Ito po ang NDA. So, ngayon po, dire-diretso na po ba tayo sa ating talakayan? Sige sir, at syempre excited na sir yung ating pag-uusapan dahil nga syempre bago ano. Yes, bago. Ayan at excited ang ating mga estudyante din na nakikinig via online at syempre sa ating din pong Facebook page. Ayan. Sige sir, go ahead po tayo. Okay po. So, actually, ang NDA po ay hindi po bago sa industriya. Kami po ay nasa 25 years na po. So, para po pasimulan, ano po ba yung layunin ng National Dairy Authority sa CFIDP? Dito po, ang unang-unang layunin po namin ay para madagdagan po ang kita ng ating mga magniniyog. Kasi alam niyo po naman, ang ating mga magniniyog, parang 2 times lang po silang mag-harvest ng kanilang mga niyog at ginagamit ito sa pagkukopra. Pero habang sila po nag-iintay ng maha-harvest na niyog, idinagdag po ng NDA ang pag-aalaga ng mga gatahang baka, kalabaw at kambing. So, dito po, para po madagdagan ng kabuhayan yung ating mga magniniyog. Ang ikalawa po ay mapaghusayan po ang kaalaman ng ating mga magsasaka ng niyog sa teknolohiya ng paggagatas. So, biruin niyo po, habang sila ay nag-iintay ng paggagatas, mayroon pa pong isang baka na gumagatas ng 10 litro araw-araw, i-times mo na lang po sa 40 pesos. Araw-araw po sa isang baka ay kikita po ang farmer ng 400 pesos. Ang banggit nga po namin, may kasabihan po kami sa NDA, pag pumasok ka sa dairy, ang kita ay daily. Wow. So within 10 months po, ginagatasan po natin ang mga baka. So napakalaking tulong po sa ating mga magniniyog kasi sa itong programa, ang pinakakonti po na animals binibigay po namin ay 3 baka. So ibig sabihin talaga madadagdagan po ang kita ng ating mga farmer kung tama po ang pamamahala at kung tama po ang nutrition na ibibigay natin sa ating mga baka, kalabaw at kambing. So, ikatlo pong layunin ng ating NDA sa CFIDP ay makasama ang ating mga magniniyog sa paglaguho ng production po ng gatas dito sa ating bansa. Kasi para ho sa inyong kaalaman, 99% po ng ating gatas ay ini-import po natin sa ibang bansa like New Zealand, Australia, Japan, lahat po ng mga country na may dairy. So dito ho, 1% lang po ang napoproduce natin dito sa Pilipinas. So napakakunti ho. Kaya po malaking tulong itong proyekto ng CFIDP dahil para ho madagdagan po yung production ng ating gatas sa Pilipinas. At ang ikaapat po na layunin natin ay mapadami po ang bilang ng mga gatasang hayop. Kasi karamihan po ng gatasang hayop natin ay ini-import po natin sa ibang bansa like New Zealand and Australia. So para po dumami ang ating mga hayop, ang NDA po ay nagpapahiram ng mga baka at kambing sa ating mga magniniyog. So, dahil po doon, pag nanganak sila, so dadami na ho yung ating mga gatasang hayop dito sa Pilipinas. Ayun. So, yes. Sino-sino naman sir yung mga maaring maging bahagi ng programa? So, dahil nga po ito ay CFIDP project, syempre ang dapat makinabang dito yung ating mga magniniyog. So, unang-una, dapat yung ating mga magniniyog ay kasabi po o rehistrado sa National Coconut Farmers Registry System o kung tawagin po natin NCFRS. So,
isa na po yun, sir, sa ating criteria para sila po ay mabigyan natin ng gatasang baka at saka kambing. Siyempre, ikalawa po, may angkop po na lugar or sakahan na pwedeng paglagyan or pwedeng sa aktibidad po ng paggagatas. So, depende naman po yan. Pag po sila ay nag-request po sa amin, pupuntahan po yan ng aming mga dietitian para po i-assess yung kanilang lugar. At syempre po, sir, dapat may suporta din po tayo ng local government. Yan. Kasi alam naman po natin, sir, na ang ating mga coconut farmers, syempre, medyo kinakapos din. So, napakahalaga hong tungkulin ng ating mga local government na magkaroon po sila ng suporta sa ating mga magniniyog. At ikaapat po, syempre dapat, pagka-produce ng ating gatas, meron po tayong mga planta na pwede po nating pagsulitan ng ating mga gatas. Kasi yung pong ating mga raw milk, yan po ay pinapasteurize pa natin or ginagawa po nating choco milk, milk oil, kesong puti. Marami pong produkto na pwede natin gawin sa ating gatas. At ang ika-5 po, syempre, na dito yung project natin, dapat yung ating mga farmer ay may kagustuhang maging bahagi po sa programang paggagatas. So, paano naman, sir, tayo makaka-avail ng ating programa? Unang-una po, syempre, para malaman namin na interested yung ating mga magdiniyog, dapat po ay sila po ay magpadala sa amin ng letter of intent or para pong letter request na sila po ay interesadong mag-engage or sumali sa programa ng paggagatas. So pag sila po ay nakapagpadala na ng letter of intent, ayan po ay bibisitahin namin yung lugar ng mga coconut farmers natin upang i-evaluate. Kasi kailangan po yung ating mga farmer, at least po ay merong 1 hanggang 5 hektarya na coconut farm or mga niyugan para po maisagawa natin yung pag-aalaga ng dairy. Kasi syempre po, kailangan pong kumain ng ating mga hayop. So dito po sa ating mga coconut area, dapat magtanim din po sila ng mga damo na nararapat doon sa ating mga alagang baka, kalabaw at kambing. At ikalawa po, syempre, dapat po ay may access po sila sa tubig at saka sa kuryente. Kasi, biruin nyo ho, sa isang araw, kung gagatasan nyo 3 baka, at i-hand milking natin po siya, masakit po sa kamay. Pero ang NDA po, kasama sa programa ng CFIDP, ay namamahagi din po kami ng mga milking machine. So, yun, isasalpak lang, kaya kailangan po natin, meron pong dapat na kuryente ang bawat paglalagyan ng mga dairy farm. Siyempre, yung tubig po naman, kasi 85% po ng katawan ng ating mga hayop ay consist of water. So, kailangan nilang uminom ng marami, araw-araw, para po makapag-produce din sila ng maraming gatas. Siyempre, kung meron po silang, dapat po ay may available din po silang area para po sa pagtatamnan ng mga damo. Ano po ba yung mga damo na nararapat para sa ating mga alagang gatsang hayop? Nandiyan po yung mulato, Mombasa, Napir, at ibang klase pang mga damo. Siyempre, kailangan din may mga kung tawagin po natin ay mga father trees, like ng kakawati, ipin-ipin. So, yun po ay nakakatulong para mapataas po ang production ng gatas ng ating mga alagang baka, kalabaw at kambing. At syempre po, pag-evaluate po namin yan at naging napasado po sa amin, ay dapat po ay meron po silang gagawing cow shed o yung animal housing. Kasi ang ating pong mga baka, hindi po laging nakabilad lang sa arawan. Kasi ang gatasang baka po ay at least dapat ay nisisilungan din, lalo na ho kung tag-ulan, dapat po ay nisisilungan din sila. Para ho, sabi nga ho, yun po yung tinatawag namin cow comfort. Hindi pwedeng basta nasa labas lang ho sila. So, kailangan meron din po silang housing. So, ano-ano po ba yung pwede namin ipamahagi sa ating mga magniniyog? Nabanggit ko nga ho kanina, ang pinaka-konti na pwede namin ibigay sa individual na magniniyog ay 3 baka. So, kung asosasyon po naman sila, mga Coconut Farmers Association o kaya cooperative, ang pinaka-marami po namin ibigay
ay 50 heads po sa isang association or cooperative. Pagdating naman po sa mga kambing, meron din po tayong mga gatasang kambing. Ang binibigay po namin dito ay yung 10 heads dairy goat module. At may isa pong kasamang barako. So yun sir yung ating programa sa aming opisina. And then, kasama din po namin dito yung ibang agency na kasama po ng programa ng CSIDP. Nandiyan po ang PhilMec. Kasi ang PhilMec po, sila po yung magbibigay ng mga milk processing plants or milk collection centers. So sila po yung mamamahagi ng mga pasteurizer, homogenizer. So lahat po ng basta nasa milk processing plant, sila po ang may pondo para doon, ang PhilMec. And then, pagdating naman po sa mga trainings, katulong po natin dito ang CDA. Kasi siyempre po, ang ating mga coconut farmers ay may mga cooperative. So katulong po natin dito ang CDA at siyempre ang ating ATI at saka ang TESDA. Kasi lahat po ng mga farmers natin na bibigyan namin ng baka, ay dapat po mag-undergo muna ng training para pagdating ng baka, alam na nila kung paano yung alam na nila kung ano yung ipapakain, kung halimbawa nanganak na siya, ano yung gagawin pag nanganak na. So lahat po ng training ay isinasagawa natin bago natin ibigay ang mga baka. And then, yun, pag nanganak na nga ho, nakaka-produce na po tayo ng gatas, so nadyan din po ang DTI para po sa marketing support po naman. Kasi ito pong binibigay natin ay kabuhayan para sa ating mga magdiniyong. So yan pong mga agency na yan, yung ating mga katulong para sa, lalo sa pag-unlad po ng gatasan sa ating sa ating bansa. So, yun sir, any question po ba regarding sa pag-aalaga? Sir, may nakita ako dito sa slide nyo, may nakita, ito lang na sa pagpipilian, dahil hindi lamang po pala baka yung pwedeng gatasan, dahil pwede po palang kambing. Ayun, so sir, ito, ang tanong ko naman, dito sa pagpipilian po natin, kapag po ba 10 kambing, so yun na talaga ibibigay, walang baka? Pwede ho, basta as long as na makakapasa po sa aming evaluation, let's say sabihin natin si coconut farmer may isang pamilya na may mga anak sila, pwede po silang mag-request individually. Kung gusto may baka at pakakambing, wala hong problema as long as na sila po ay kaya nilang suportahan sa pamamagitan ng pagpapakain yung ating mga alaga. Actually, meron mga farmer na po tayo dito sa Quezon, yung Ruminant Raisers Association, Ruminant Raisers of San Antonio, Quezon, Cooperative. May isang farmer po tayo doon na nag-aalaga ng gatasang kambing at saka gatasang baka. And then sila ho, malaki na ho ang kinikita, which is every activity so na merong kami ay isinasama po namin sila para magbenta ng mga milk products po nila. Sige sir, last na lang sir na tanong, yung gatas po ng baka at itong gatas po ng kambing, ito po ba ay magkaiba po ba ang lasa? Ano po bang nito? Yes po. Ang gatas po ng kambing ay pwede po nating ihalin tulad sa gatas ng ina. Mas mataas po ang kanilang protina. Actually, ang raw milk po ng gatas ng kambing ay mas mahal po. Naglalaro po siya ng 90 to 100 pesos yung hilaw na gatas kung tawagin. Yung hindi process. Like sa baka, na maraming production pero nasa 40 pesos lang po per liter. At ang isa pa ho, mas malinam lang din ang gatas ng kalabaw. Kasi mas mataas po yung kanilang fat. Kaya lang po, ang gatas ng kalabaw ho, kung halimbawa mga crossbred, nagpo-produce lang po sila ng mga 4 to 6 liters. Unlike po ng baka na ang pinakamababahong production niya ay 10 liters at pwede hong umabot din ng hanggang 30 liters. Sir, tanong lang po, hindi po ba yung ating kambing, meron silang katangian na sila ay browser sa pagkain po nila? Siyempre po, yung mag-aalaga po ng kambing, it will require them na mag-raise din po ng mga forage crops na kailangan po ng kambing. Ano po? Yes po, tama po ma'am. Saka ang ating pong mga hayop, in natural ho, mas gusto nila yung sila ay nasa labas. Mas masaya ang gatasang baka at kambing kung sila ay pagkagatas ay nasa labas sila at sila yung mismo kumakain. Kasi sabi nga, mas comfortable sila.
sa ganung paraan po. Opo. Pero sir, hindi po ba required po sa ilalim ng niyugan na pag pinakawalan po natin yung mga hayop kagaya po ng kambing, hindi po dapat doon may mga newly planted na coconut trees kasi po 'di ba baka po may tendency kainin po nila yung mga bagong tanim po natin na niyug. Ano po? Oo, tama po ma'am. Pero tayo naman, ang ating mga niyugan naman, matataas na. So, pwede ho siya. Huwag nga lang ho doon sa bagong tanim pa na niyog. At talagang, ang kambing po ay kahit ano, kinakain po niyan. Yes. Ayan. So anyways, nakita ko lang ito sa farm evaluation, sir, itong kailangan talaga na merong land area na 1 to 5 hectares. Yes. No? Opo. Ayan. So kailangan po yan sa lahat ng mga maging bahagi ng programa pong ito. Alright. Ayan. Sige, sir. Okay. So patuloy na po ulit tayo. Yes po. So ano po ba yung programa nga ng NDA? So in case po nakapasa na po sa evaluation, kami po magbibigay nga ng 3 baka. Sa pinakakonti ho, 3 baka. So, para po sila makabayad, ang tawag po namin dito ay pay forward scheme. So, para ho mas mapataas natin yung bilang ng animals natin, pagkabayad po nila, kung ano po yung ibinigay namin sa kanila, let's say sabihin natin kung pregnant heifer or buntis na dumalagang baka, basta within 6 years po, dapat po makapagbalik po sila sa amin kung na buntis na dumalagang baka din. So, ibig sabihin, malayo, matagal ho bago kami maningil. At yun naman pong ibabayad sa amin na baka, ay binibigay din po namin sa mga coconut farmers na interesado para makapagsimula po sila ng gatasan. So, ano pa po yung ikalawang program namin? Nandiyan po yung upgrading program po namin. Let's say na sabihin natin yung ating mga magniyog ay meron ng native na na baka, kambing or kalabaw. Sila po ay sinisimilyahan namin ng mga imported na semen na ang purpose po ay pagdi-dairy. So sa upgrading ho, wala hong gastos ang mga coconut farmers natin doon. Yung pong similya naman, libre po namin binibigay. At ang ikatlo pa pong programa namin, kung kayo po ay nabigyan na namin ng mga gatasang baka, kambing, kalabaw, ay yung pong provision ng technical services po. So, lahat po ng trainings, animal nutrition, animal health, kami po yung nagbibigay ng mga ganong serbisyo. Ayan. Ang ganda. So, yun, sir. Sir, sa nakita ko itong mga programa, napakaganda, no? Ang laking tulong nito sa mga farmers natin na talagang nagbabalak ng gatasan. Hindi dahil sa gatasan ng baka. Ayan. Alright. Mga partners kayo. Sir, may question lang po ako. Ano po kaya yung mga posibleng maging suliranin o limitasyon na maaaring harapin sa pag-aalaga po ng gatas ng baka, kalabaw o kambing sa ilalim po ng niyugan? Ayan po. Unang-una po, ang nagiging problema ho natin sa ating mga farmer ay kung wala silang kaalaman. Yes. Kaya nga po bago namin magbigay ng animal, ay sila po ay dadaan sa maraming training para sa amin. Like yung dairy herd management, pasture development, animal health, yan po itinay-training po muna namin. At para po maging maganda, kasi ang kalimitan po, nagiging problema namin, pag dumating na si baka sa farmer at hindi nabigyan ng proper nutrition, diyan po bumabagsak ang katawan ng baka. Yes. So, sa pagbagsak po ng katawan ng baka, let's say sabihin natin na mayat siya, maraming faktor na maapektuhan. Hindi na ho siya magpuproduce ng magandang gatas or po konti ang gatas na ipoproduce. Ikalawa ho, mahirap na ho siyang buntisin. Kaya po dapat po ay talagang dalawa ang pinaka-key point. Tamang nutrisyon at tamang pag-aalaga. So, maganda yun, dahil hindi naman dahil sa naghihigpit, dahil syempre kasi negosyo kasing usapan ito. Yes. Kailangan mapalago. Kailangan sir dapat mapalago yung binibigay sa inyo, ayan, sa mga farmers natin para at least ay meron pang mapamana ayan sa iba. Para magtuloy-tuloy yung programa. Sir, tanong lang din po, bukod po sa mga gatasang baka, kalabaw o kambing na pinamimigay po natin, ang inyo din po bang tanggap pinamimigay po ng mga kambing, baka, kalabaw na for breeding purposes? Actually, ma'am, pag po tayo ay nag-dairy, ay talagang pang-breeding ho talaga din siya. Po, yes. Kasi hindi ho tayo makakapag-produce ng gatas kung hindi ho siya mabubuntis. Okay po. Hindi siya maglalakti. So,
lahat po ng ginagatasan natin ay siyempre ng anak. And Yes. kagandahan nga ho, 10 buwan natin siyang pwedeng gatasan. Tagal. Halos isang taon din. Isang taon. pa. Oo. Ayan. So anyway, sir, baka mayroon ding mga katanungan ng ating po mga viewers ngayon dahil tayo po yung napapanood at napapakinggan sa ating Facebook Live. So mamaya, sir, maglalabas muna tayo ng mga important information ngayong oras po na ito. At hold on ka lamang, sir, sa kabilang linya para sa ating sa ating pong commercial ngayong oras po na ito. Sa mga viewers po natin, ay pwede po kayong magtanong kung meron po kayong mga karagdagang katanungan para po kay Sir Larry ng National Dairy Authority, ay pwede nyo pong ipadala po dito mismo sa ating Facebook Live o di kaya ay pwede rin i-text sa ating pong text line sa 0921-964-4214 para po masagot yung mga iba pa nating mga katanungan na hindi pa nila or may magumugulo pa ayan sa isip ng ating listeners. Alright, so let's take a break po muna. Babalik po tayo. Dito lamang po yan sa ating programang pinapakinggan, ang programang Masaganang Koko Buhayan. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay pumapangalawa sa mga pinakamalalaking producer ng niyog sa buong mundo? Sa 82 probinsya sa bansa, 69 ang nagtatanim ng niyog. Saklaw ang mahigit 3 milyong ektarya ng lupain. Umaabot naman sa mahigit 300 milyon ang dami ng mga namumungang niyog sa bansa. Tara na't sumali sa iba't ibang programa ng pamahalaan para mapagyaman pa ang industriya ng pagnunyog sa bansa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng hintilang ito. Bilang isang major coconut producer, ang Pilipinas ay nakapagtatala ng mahigit 14 metric tons na ani ng niyog kada taon. Umaabot din sa 91.4 billion pesos ang average export earnings ng bansa mula sa coconut products. Ilan lang sa mga tradisyonal na produktong ito ay ang copra, copra meal, coconut oil, desiccated coconut at coconut shell charcoal. Kasama rin sa ating export products ang non-food at non-traditional items gaya ng virgin coconut oil, hydrogenated coconut oils, coconut handicrafts at coco coir. Talaga namang angat sa coconut. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng hintilang ito. Masaganang Koko Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Alright, at syempre nagbabalik po tayo. Dito lamang po yan sa programang Masaganang Koko Buhayan. At syempre kasama ko pa rin si Coco Pasing at si Coco Maring. Ayan, syempre bago tayo mag-commercial partner, no, talaga sa mga Tune in lang po. tune in pa lamang, ay ito po'y usapang baka. Ayan, pagdating sa Mga gatas ng baka, sa mga gatas. kalabaw, at pig. Syempre hindi lamang ano lang natin na hindi lamang baka, no, meron din pong kambing, ayan, na pwedeng magpagatas. Ayan. Nabanggit nga ni Sir kanina na ang kambing ay may kahalin tulad sa gatas ng ina. Ayan, so sa mga kapartners natin na nakikinig at nanonood po ngayong oras po na ito, pwede po kayo magpadala ng inyong po mga katanungan sa ating comment section para po masagutin po ni Sir Larry na nandito po ngayon sa ating pong linya. Mula po siya sa National Dairy Authority. Nakakatuwa dahil napakarami po nilang mga programa para po sa mga farmers at alam mo partner, no, sa nakita ko sa mga programa nila, sabi nga talagang kailangan ng training ng ating po mga ng ating mga farmers pagdating dito sa paggagatas. At Dahil hindi siya birong pag-aalaga nito. at syempre parang ano lang to parang kumbaga ay tinutulungan yung ating farmers hindi dahil para hindi para sabi nga ay para hindi lumubog. Kumbaga ay mapataas pa. Hindi lang kailangan basta kalatayuan nila sa buhay. Partner? Kaya dapat pag gusto mong mag-alaga ng maggatas ng kalabaw, baka or kambing, kailangan talaga fully committed ka. Ayan. Sige mga partners, atin na si Sir Larry. Ayan. Sir Larry, magandang umaga po ulit sa inyo. Magandang umaga po. Ayan. Ayan, baka may mga katanungan pa ang ating mga partner. Sir Larry, good morning po. Yes po. Yes. Siyempre po, pag mag-aalaga tayo, kailangan po natin silang bigyan ng pagkain. Ano po ba yung mga recommended na forage crop na pwede nating itanim or ipakain sa ating mga gatasang hayop? Ayan po. So, nabanggit ko nga ho kanina, ang pinakakanin ho
ng ating mga gatasang hayop, dapat po ay yung mga improved grasses. So, ito po yung nabanggit ko kanina, yung mulato, numbasa, napir, stargrass, paragrass. So, marami yung klase ng mga damo. At yan po ay tinuturo namin sa ating mga farmer bago ho sila mag-aalaga ng ating mga gatasang baka. At isa po sa programang ito, kasama din po yung mga planting material na ipinamamahagi po namin sa ating mga magniniyog na interesado sa programa. Yan. Napakaganda po pala talaga ng program nyo kasi parang dinudulot na lahat. Spoon-feed na na lang farmers. parang sir, ganun. may question lang po ako, sir. Ano po yung, di ba po gagatasin natin yung mga baka, kalabaw, or kambing? Meron po ba silang maximum age para dun sa peak ng kanilang production? Yes po. Nabanggit ko nga kanina, pagkaanak po ng baka, yan po ay pwede natin gatasan hanggang 300 days. 300 days. Or 10 buwan. Opo. Pero yan po naman, mamamaximize nila yung kanilang peak pag humaganda talaga ang ating pakain. Nabanggit ko nga sa inyo kanina, pinakamababang gatas na pwedeng ibigay ng ating baka is 10 litro. At pwede natin pataasin yan ng hanggang 30 liters. Kasi hindi lang ho naman damo yung ating ipapakain, magbibigay din po tayo ng mga legumes, mga concentrates, at saka po feeds. So, para po mapadami po natin ang production ng ating mga gata. Ayun sir, nabanggit mo po yung mga concentrates na pakain. Ano po yung ratio nung pagbibigay sa kanila po? Kasama yung mga Actually, ang ratio po natin yan, kung may gatas ang baka ka po na nagpo-produce ng 6 liters per day, pwede mo ho siyang bigyan ng 1 kilo araw-araw na feeds. Pero kung siya po ay nagpo-produce ng mga 12 liters, pwede ka ho magdagdag ng another 1 kilo. So, kada dagdag mo ng 1 kilo, pwede ho siyang makapagdagdag ng production ng gatas ng at least 4 to 6 liters. Okay. Halimbawa, sir, naabot na ni baka natin or ni kambing yung kanyang peak ng production ng kanyang milk. Siya po ba mismo, pwede po natin siyang gamitin for meat purposes pa? Actually, pag natin, kung let's say sabihin natin ikakalsa natin yung ating dairy animals, masarap po ang karne ng dairy animals. Kasi para po siyang, di ba, yung kilala natin, Angus beef at saka Wagyu, para po siyang ganun. Nagmamarbling din po siya. Ganun pala. So, probably pala, pero, pag naabot niya na yung peak, pwede natin siyang gamitin for meat purposes naman. Yes po. Kagandahan po pati sa baka, let's say sabihin natin nanganak na siya. After 2 months, pwede na natin siyang buntisin uli. So kahit po siya ay buntis, pwede pa rin po natin siyang gatasan. Okay. And then, so kung halimbawa naman po at manganganak na siya, 2 months before pong manganak, dapat itigil na natin siya sa paggagatas or yung tinatawag po naming die-off period. Para at least po ay makapag-produce siya ng colostrum para doon sa kanyang susunod na magiging anak. Ayan, oo. Talagang talaga palang madami siyang gamit. Hindi lang sa gatas, pwede rin pala siyang gamitin pag sa ating meat purposes, pag sa market. Ayan. Mga partner. Nalimutan ko yung itatanong pa sana ako kay sir. Sir, balik tayo doon sa mga training na nabanggit niyo po kanina. Sir, ito po ba sir ay marami pong, 'di ba may mga sir, parang examination to, no? Sir, mahirap po ba kasi syempre may bumagsak ba? Ayan. May mga ganun po ba sir na mga senaryo? Wala po sir. Wala naman. Pero kasi sir, ang tinuturo po natin ay theory at saka hands-on. Okay. So halimbawa, nang nangahaw si baka, ituturo po namin yung tamang paggagatas using hand milking or yung milking machine po. So lahat po ng aspeto pagdating sa pag-aalaga ng baka hanggang sa pagbubuntis, yan po ay itinuturo namin sa pamamagitan ng training and seminar. At let's say, sabihin po natin, diyan po sa Marinduque, merong isang asosasyon at nabigyan namin ng 50 ulong baka. Sila po ay pwedeng magpa-train sa amin ng AA technician para siya naman po yung magbuntis doon sa mga bakang nadiyan. So yung training po yun,
Yung training na po yun ay tumatagal ng 1 buwan. Okay. Itinuturo po namin doon yung pregnancy diagnosis using rectal palpation at saka po yung pagsisimilyas mismo doon sa ating mga baka, kalabaw at kambing. Opo. Sir, karagdagang question lang po natin. Ano po, yun po ba, sir, halimbawa, nag-undergo na po ng training itong ating mga magiging kapartner po natin, sila rin po kaya ay merong mabibisit na halimbawa po mga model farms or mga sample farms na meron pong ganong production, the same na pong tinitraining po nila under theory? Yes po. Actually, kasama po namin yan sa mga kumbaga ini-immerse namin yung ating mga future dairy farmer. Nakita nila yung mga farm namin dito sa Batangas, Quezon, Bicol, para kumbaga hindi lang mo kami yung nagkukwento. Mismong mga farmer, kinakwento din nila na bago kami humanda ang production, nagka-problema din kami, ganyan-ganyan, namatay kami ng baka. So at least mismong mga farmer ang magkukwento kung paano sila umangat sa ang kabuhayan sa pamamagitan ng paggagatas. Kasi ang kagandahan ng mga partner, pag nakikita mo kasing isang bagay, meron parang may evidences ka. 'Di ba? Alam na ng mga farmers natin, to see is to believe. So pag may nakikita sa ganito, ma-apply nila 'yon sa kanilang mga pansarili. 'Di ba? Sabi nga nila, kung kaya ko, syempre kaya mo din. Oo. Ayan. So sir, dahil nandito naman tayo, dito tayo nagpo-programa sa Marinduque, meron na po ba dito mga training center, ng mga ganun na binabanggit niyo po dito? Sa ngayon po sa Marinduque, bali ang naging programa po namin diyan sa bayan ng Santa Cruz, nagkaroon na po kami diyan ng upgrading. So may mga barangay po kami diyan na pinuntahan na nag-upgrade po kami ng mga native na baka, sinumpitan po namin ng mga ng imported na similya. Ayan, kasi pero pagdating po naman sa training, actually parang wala pa kaming farm na nai-establish diyan sa Marinduque. So maganda ho itong pagkakataon na ito na yung ating mga listener, mga coconut farmers natin, ay magpadala sa amin ng letter para at least ay mabisita namin yung kanilang lugar at para po maging isa sa mga beneficiaryo ng ating programa. Ayan. Kasi sir, natanong ko lang din dahil may mga nag-comment na din dito sa ating programa na gusto daw nilang magkaroon ng training na ganitong proyekto at mag-avail dito sa programa po ng National Dairy. At nakakatuwa dahil ang dami. Ang dami palang gusto. Ang dami sa mga sa comment section, willing daw sila na mag-training ng ganyang proyekto. Pero syempre, sabi po nila, sir kanina, kailangan nyo pong magpadala ng letter of intent. Ayan. Sige sir. Si Ma'am Net naman ay bigyan daan ko na po yung tanong ni Ma'am Net Ilaga. Sir Larry, baka din po ba ang ibabalik namin sa inyo kung sakaling kami po ay mag-avail ng programa? Yes po. Actually, may 4 na klase po tayo ng pagbabayad. Pwede po yung kung tawagin natin ay animal repayment. So, sabi ko kung ano yung binigay namin sa iyo, kung baga buntis sa dumalagang baka, sa loob ng 6 na taon, pwede yung magbigay din kayo ng buntis sa dumalagang baka. Let's say, sabihin natin naman po na ang inaanak ng baka nyo ay lalaki. Pwede nyo siyang palakihin and then ibenta, and then yung pinagbentahan, pwede nyo ibayad ho sa amin. Kasi ang bawat animals po natin, may book value siya. Let's say, sabihin natin ang isang dumalagang baka ay 100,000. So, yun po yung dapat ibayad nila. Pwede rin po naman na gatas ang ibayad sa amin. Okay. Pwede rin. Kumbaga para hubang Bombay, araw-araw 2 litro ang ibabayad. Maraming gatas yun, sir. So, yun po naman, may ibang kontrata ho siya. So, ang kinakausap po namin doon ay yung collection center or yung planta. Okay. So, yun, pwedeng cash payment din po. Okay. Depende sa mga sa usap, no? Sa usap. Ayan, Ma'am Net, sana na linawan po ikaw sa kasagutan ni Sir. Ayan. So Sir, inilabas na rin namin on screen yung inyo pong mga tawag dito, yung mga sa mga katanungan, letter of intent. Ayan, dahil alam ko maraming willing na mga Marinduqueño na naging interested sila. Oo, dahil syempre negosyo to, no? Talagang dito pa lang, magsisimula pa lang ay talagang kumbaga ay talagang kailangan ng panahon. Ayan, di ba? At syempre pagtsatsaga din, lalo na sa mga pagte-training na yan. Ayan, sir, may bago ka namin baka may karagdagan ka pa, sir, sa mga hindi pa po namin nababanggit. Go ahead po, sir. Ayun po. Yun nga sa lahat po ng gustong mag-training or mag-undergo ng dairy orientation, pwede ho kayong magpadala sa amin ng letter of intent
At i-address lang po sa aming administrator, kay Attorney Marcos Antonio T. Andaya, at attention po sa aming OIC manager na si Mr. Dan C. Pangaliban. So, pwede niyo po siyang ipadala through email sa aming email account na ndasouthluson@yahoo.com or yung sldmail at nda.da.gov.ph. And then, kung gusto niyo naman pong makita ang aming mga programa, meron po kaming FB account. Yan po yung National Dairy Authority. And may website din po kami. Ito po yung nda.da.gov.ph. So sa lahat ng gusto pang malaman kung ano ang NDA at mga programa, pwede po kayong pumasok sa FB or sa webpage po namin. Yes po, sir. Ayun, sir, bilang po pagtatapos ng atin pong talakayan po ngayong umaga pong ito, ano po yung tagubilin o payo para sa mga individual na nagnanais na simula ng pag-aalaga ng ganatsang baka at kalabaw sa ilalim po ng niyugan? Ayan po, para dun po sa ating mga coconut farmers o ating mga estudyante, kung kayo po ay sabi nga gustong magkaroon ng dagdag kaalaman at dagdag negosyo, mag-avail lang po kayo ng ating mga gatasan. Actually, hindi lang po ito sa ating mga coconut farmers na lalaki. Yung mga farmer din po tayo ng mga babae na mismo sila ang gumagatas. Yes. So family livelihood po itong binibigay namin na programa. So lahat po ng member ng ating mga mangginiyo, mga anak, mga tatay, nanay, ay pwede hong mag-undergo ng negosyo ito. At saka yun po, ini-invite din natin yung ating mga coconut farmers na kung gusto nilang makita, pasya lang ho dito sa mainland Luzon, Quezon Province and Batangas and Laguna. Meron po tayong mga dairy farm na sabi nga namin ay kukwento ng kung ano yung nadanasan nilang hirap din at saka yung pag-unlad nila. Yes po. Ayun mga partner, kailangan lang pala talagang i-explore ng ating mga coconut farmers ang mga implementation ng mga programs and project under ng CFIDP. Kailangan talaga nilang alamin, makinig, matuto para nang sa ganun may karagdagan silang pagkakakitaan. At syempre, ngayon naman ay natutunan natin ang benepisyo ng pag-aalaga ng ganatsang baka at kalabaw sa ilalim ng niyugan. Kaya by that po, maraming salamat po Sir Larry sa inyo pong anilaan na oras. So bago natin bitawan, si Sir Larry, baka may gusto kang batiin bago ka namin bitawan dahil nakilala ka na rin na lang ng ating mga kababayan natin dito sa Marinduque. At syempre sa ating pong iba pa nating mga platform. Ayan, sige sir, bibigyan ka namin ng oras para makabati din sa ating pong mga listeners. Kasi po, nabati ko na nila yung aking mga kaopisina. So, binabati ko naman yung aking nag-iisang misis. Ayan. Si Ma'am Christine Kalimutan Esperanza. So, syempre yung aking anak din na si Chad Luis Esperanza. At saka yung mga kababayan ko sa Lukban Quezon. Mga taga-Lukban pala si Sir. Mga kababayan pala tayo din Ganun ba? Yes, puro taga-Quezon po tayo ngayon din. Ngayong umaga. Mga Quezonian pala tayo dito, no? Ay, hindi na tayo sa Marinduque. Ayan. Alright, Sir, maraming salamat po sa inyo. Bibitawan na po namin kayo. Ayan, at thank you so much sa inyo pong kaalaman na binahagi po sa amin. Okay po, muli po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat. Ayan, si Sir Larry Esperanza ang ating po napakinggan at syempre susunod na po. Exciting dahil syempre may mga update tayo, may mga kaalaman pa tayo, mga matututunan. At syempre may School on the Air text promo tayo mamaya. Inaabangan na nila yan. Bibitinin muna namin kay mga karadyo natin. At teka lang si partner muna natin, medyo isod-isod ka lang sa camera natin. Ayan. So mamaya mga karadyo natin ay babalik po muna tayo. Makalipas lamang po ang ating pong ilang paalaala, manatiling nakatutok dito lamang sa programang Masaganang Kokobuhayan. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay pumapangalawa sa mga pinakamalalaking producer ng niyog sa buong mundo? Sa 82 probinsya sa bansa, 69 ang nagtatanim ng niyog. Saklaw ang mahigit 3 milyong ektarya ng lupain. Umaabot naman sa mahigit 300 milyon ang dami ng mga namumungang niyog sa bansa. Tara na't sumali sa iba't ibang programa ng pamahalaan para mapagyaman pa ang industriya ng pagnyunyog sa bansa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng hintilang ito.
Bilang isang major coconut producer, ang Pilipinas ay nakapagtatala ng mahigit 14 metric tons na ani ng niyog kada taon. Umaabot din sa 91.4 billion pesos ang average export earnings ng bansa mula sa coconut products. Ilan lang sa mga tradisyonal na produktong ito ay ang copra, copra meal, coconut oil, desiccated coconut at coconut shell charcoal. Kasama rin sa ating export products ang non-food at non-traditional items gaya ng virgin coconut oil, hydrogenated coconut oils, coconut handicrafts at coco coir. Talaga namang angat sa coconut. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Alam nyo ba na ang Pilipinas ay pumapangalawa sa mga pinakamalalaking producer ng niyog sa buong mundo? Sa 82 probinsya sa bansa, 69 ang nagtatanim ng niyog. Saklaw ang mahigit 3 milyong ektarya ng lupain. Umaabot naman sa mahigit 300 milyon ang dami ng mga namumungang niyog sa bansa. Tara na't sumali sa iba't ibang programa ng pamahalaan para mapagyaman pa ang industriya ng pagnyunyog sa bansa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Bilang isang major coconut producer, ang Pilipinas ay nakapagtatala ng mahigit 14 metric tons na ani ng niyog kada taon. Umaabot din sa 91.4 billion pesos ang average export earnings ng bansa mula sa coconut products. Ilan lang sa mga tradisyonal na produktong ito ay ang copra, copra meal, coconut oil, desiccated coconut at coconut shell charcoal. Kasama rin sa ating export products ang non-food at non-traditional items gaya ng virgin coconut oil, hydrogenated coconut oils, coconut handicrafts at coco coir. Talaga namang angat sa coconut. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at ng himpilang ito. Alright, at syempre nagbabalik po tayo sa programang Masaganang Kokobuhayan. Ako, partner, ang dami natin nalaman ngayong oras na ito. Usapang gatasan. Yes. Ang ganda ng programa nila, no? Kasi parang ibibigay talaga sa'yo lahat ng kailangan mo. Oo. Equip ka talaga nila sa information, sa skills and training, at syempre sa pag-aalaga mismo ng ating mga hayop. Ano po? Pero alam mo, partner, itong kanilang mga programa, syempre yung talagang willing talaga. Dapat fully committed. At saka hindi lamang, syempre sa akin lang ito dahil ako ay business administration, hindi ka lamang nakatingin doon sa kikitain mo, kundi doon sa for a lifetime na ginagawa mo sa negosyo mo. Tsaka may puso dapat, di ba? Pinaka-importante committed yan. talaga dapat. At yan, syempre tuloy-tuloy pa rin po ang inyong pakikinig sa ating programang Masaganang Kokobuhayan Radio, Eskwela sa Pagniniyog. Partner, ikaw na. At dito sa programang ito, hindi lamang kaalaman ang ibibigay namin sa inyo. Mamimigay rin kami ng 60 pesos na load at ang unang makakapag-text ng kanilang tamang sagot sa opisyal na cellphone numbers ng programa ay mananalo ng 60 pesos na load. Ayan. At syempre, isang paalala lang po ay tanging mga rehistradong estudyante lamang ang maaring sumali sa ating SOA Text Promo. At syempre, para po mas mabilis nating malaman kung sino ang nanalo, ay sundin lamang po ang format na ito. Pangalan, lugar, barangay o munisipyo kung saan napabilang at ang sagot sa aming tanong. Uulitin ko po, pangalan, barangay o munisipyo kung saan nabibilang at syempre ang inyong sagot sa aming tanong. Ayan. Ayan, ito na ang ating tanong sa araw na ito. Koko? Tanong! Yun mga partner, di ba napag-usapan natin kanina? Ang aking magiging tanong ngayon ay, ano ang ibig sabihin ng NDA? Ano ang ibig sabihin ng NDA? Ayan. At syempre kung alam nyo po ang sagot sa ating tanong ay i-text nyo na ito sa numerong 0949-889-5478. At syempre naman partner, para sa mga nakikinig sa araw na ito, may iiwan kaming Koko Kaalaman para sa inyo. Koko? Kaalaman? Yun.
Alam nyo ba mga partner na a coconut can travel up to 100 days on ocean's tide and still germinate because of their water resistance. Coconut can stay afloat over the ocean. Ayun mga partner, kaya 'di ba sa history, merong mga pinaniniwalaan na merong mga lugar na wala dating coconuts, pero dahil nga itong mga coconuts na ito ay meron siyang laman sa loob na tubig, nakapag-travel siya sa dagat at 'yun doon nagsimula ang coconut sa kanilang mga lugar. Okay. Ayan. At siya, English kasi. Yung ating kaalaman ngayon. Nag-upgrade na tayo. Social naman nung naggagawa nito. At syempre para sa ating mga tagapakinig, meron tayong karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagsasanay at programa ng CFIDP. Ito na ang ating news update. News update. Ang Philippine Coconut Authority kasama ang mga miyembro ng komite ng Marinduque Cacao Council ay nagsagawa ng pagpupulong noong nakaraang Agosto 29, 2024 sa Office of the Provincial Agriculturist Marinduque. Ang nasabing pagpupulong ay dinaluhan ng mga representative mula sa Municipal Agriculture's Office ng Buwak, Buena Vista, Gasan, Mugpog, Santa Cruz at Torrejos, mga representative mula sa Marinduque State University at iba pang stakeholders mula sa government agencies, academe, cacao farmers, and cooperative. Ang nasabing pagpupulong ay upang bigyang daan ang Cacao Industry Roadmap Workshop at mabuo ang lahat ng industriya ng cacao sa ilalim ng Niugat. Ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng PCA upang mapanatili ang sustainability at kagalingan sa sektor ng agrikultura. Para sa karagdagang impormasyon at mga update, bisitahin lamang ang Facebook page ng Philippine Coconut Authority, ATI Mimaropa, ang kanilang opisyal na website, ati.da.ph/ATI-4B, at mag-like at mag-subscribe na rin sa kanilang YouTube channel, ATI Mimaropa. Alright, at syempre partner, meron pa tayong 3 minuto ayan sa ating oras. Oo, talaga baka magtampo na yung listeners natin at talagang ilang araw din tayo naging suplado. Ano? Oo. Alam mo yung, teka lang yung microphone ni partner. Ayan. Wala pa yung boss. Ayan, nawawala yung boses niya. Ito man sa ating mga listeners, hello and hi muna dito kay Hilda Hirondo. Ayan, at marami daw salamat. Si Ma'am Hilda. Ayan. At syempre si Ma'am Net Ilagan, lagi talaga siyang unang-una yung nagko-comment. At syempre, yung mga taga-subaybay natin mula sa bayan ng Santa Cruz, si Ma'am Maricris Murillo, sa bayan ng Amugpog, si Ma'am Michelle Labatete. Nakita ko siya yung nakaraan, at sa bayan ng Buwak, si Ma'am Edita Raya, si Ma'am Laila Hasa Raya, at si Ma'am Syempre, ko ulit si Tita Raquel. Si Tita Raquel. Yes, tatampo na po sa kasi araw-araw siya na tuwing Martes at hindi daw siya nababangga. Yes, partner. Pinabati naman po namin kayo. Kumusta po kayo at sana po nasa maayos po kayong kalagayan po. Ayan, so yung mga na-late daw, revive na lang daw sila mamaya. Ayan, sige, after nitong ating programa, itong live po na ito, pwede po kayo sabi nga, repetitit. Mag-repeat na lang kayo ng live po natin. Ayan, maraming salamat, Ma'am Vivian Solis. Ayan, Halak Manaw Sol. Ang daming listeners natin. Yes, ang dami. Tsaka, nakalimutan ko palang batiin yung mga nakikinig natin sa GAN. Si Ma'am Arlene, si Ma'am Elvira, si Sir Enrique, at si Sir Florante. Ano po, happy listening po sa inyo dyan. Ayan, ako, thank you so much. Siyempre, binabati rin natin yung mga taga Buena Vista, Marinduque. Yes. Nandiyan kami nung last Sunday pala. Layo pala nun. Ang layo ng Buena Vista. Ayan, mga tagahin ng Gayon. Hinanggayon, Mugpog. Tama ba? Mugpog. Hinanggayon, Mugpog. Yan. Medyo malayo yung lugar na yun. Pero alam mo, partner, meron pa rin silang signal. At pinipilit pa rin nila na mas masugid sa ating nakakatuwa. Ayan. Alright. At syempre sa lahat ng ating mga viewers pa rin po natin, ako kung medyo nabitin ka sa ating pong usapan po ngayong oras po na ito, abay meron pa naman sa darating po na Biyernes. Yes. Dahil every Tuesday and Friday tayo napapakinggan from 11 a.m. until 12 in the afternoon. At syempre huwag kakalimutan ng pangalang Coco Pasing at saka si Coco Marie. Yes, mga par. Syempre babatiin ko lang din pala ang mga kasama namin sa tanggapan ng Philippine Coconut Authority Provincial Marinduque na ngayon kasalukuyan silang umaten sa ating management conference. Yes, ano po? Yes po, nag-excuse lang kaming dalawa ngayon. Ano po, magandang tanghali po sa inyo dyan, Ma'am Princess K. De Los Reyes, Sir Remark De Los Reyes, Mr. Victoria Palcolan, Mr. Anthony Lumagi, Ma'am Vanessa Ribidiso, at si Ma'am Meriel Lacdao. Good morning po sa inyo. Happy listening po. Yes, wala naman tayo. At syempre yung aming senior agriculturist pala na ngayon ay umaattend din ng management conference natin at aattend din siya ng Colloquium sa Mindoro, si Ma'am Jonna Marie F. Portales. So mga partner, wala na ata tayong sapat na oras. Tayo ay magpapaalam na sa ating mga tagapakinig. Yes. So abangan nyo kami sa aming susunod na pagsasaere para sa panibagong paksa at talakayan dito lamang sa
FM radyo natin buwak tuwing araw ng Martes at Biyernes mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Again mga partner, babatiin ko ulit ang aming provincial manager ng happy birthday po Sir Julie sa inyo. Ano po, dahil mga partner, alamin natin kung hindi pa natin alam at isagawa, kung hindi pa, nasusubukan. Dahil sa wastong kaalaman at teknolohiya, sa pagniniyugan, kikita ka. Maraming salamat mga ka-partners at syempre sundan po ulit ang ating programa sa Friday mga karadyo natin September 13, 2024. Ito pa rin po ang programa talagang pinapakinggan at pinapanood ang programang Masaganang Koko Buhay. School on the Air on Coconut Production and Processing. Live sa inyong radyo eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.